ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Yes, mga igalamayong adlaw ka natong tanan o welcome dito sa itong panaguban sa itong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Kauban ninyo Armando Finiquito, mga igala. Anyways, mga igala, hello, kamusta mong tanan? Charang, bitaw ay, I hope na matungutaran sa mayong kahimtang karon no. Basig, nanapagipang ulan karon no. Oy, sa itong mga ako'y nakuhanan kagahapon no ha. Na listener nato dira sa Davao del Norte, ingat-ingat mo dira kay gahapon giulan baya mo. No? Kasi ulan kagahapon may I think that's sa may Carmen no. Oh, sa may Carmen ata to. Oh, lagi sa Carmen hantod sa Panabol. Kusog kay ulan mga igala. Pagabot dapit sa may Lasang na, wa nay ulan. Uga na kay mga kalsada mga katambayan na. Bro, kon gyapon ta no? Tawagan ni kining ingat-ingat gyapon ta no. Ingat-ingat gyapon ta no kay amping-amping, andam-andam no. Aron nga dili ta di ta dali mabasa ang ulan mga igala. Anyways, mga katambayan no, kagahapon adlaw giimbitahan ta no sa Davao Light no para sa ilahang ceremony no. Actually mga igala kuan na gini siya no. Sa tawagan na gani kanang kuan na gini. Mo na ni ilang opisyal nga pagsulod no after nga naglapse into law ang ilahang expansion sa franchise mga igala no. O katong Republic Act 12144. Tama ba ko? Republic Act 12144. Asa man to? Nadure. Davao Light Nato siya. Gikan niya sa HB 11072 karon 12144 tama ko. Naglapsin tulo na siya mga galakon. Sa sudlon na no sa kuan, sudlon na sa unsa ni sa Davao Light no, ang franchise area sa kuan so kagahapon dito sa Magugpo Tago mga higala no, medyo dol-dol sa sentro mga higala. Mao na ang ilang gi kuan kagahapon no, ilang nang giugbok no, ceremonial ko ano sa ilahang unsa ni, sa ilahang
tawagan ni sa gitawag ato yung mga higala to ilahang puste dito sa maong lugar. So with that mga kuan no, so mo na to ilahang kuan dito sa katong ilahang so ganit namon to dire. Ato diri mga higala no to ilahang kuan substation, ilang tukuran silang substation mga higala no. So na dito pud lang mga facility pud mga higala na actually kwanto isa ka hektarya pud na nga lugar mga higala no dool sa kalsada ra gid na mga higala dira sa may kuan barangay Magugpo, Tagum City mga higala no. So congrats no, nadira mga higala no si Sir Anton Padicias mga higala, ang Chief Operating Officer sa Aboitiz Power Distribution Utilities mga higala no. So daghan og mga nagkuha dito. And of course mga higala, ang mga local government units mga higala nangalipay no, mga opisyal nangalipay, nangalipay no, kinanagit sila kuryente gyud no, dako na kayo ilahang pasalamat nga at kung mingon man sila nga atong sagi ako sa kalaban nila nga ay kato sa existing na electric cooperative diha nga kuan no, mingon sila nga mas mahal man ang kuan Davao Light, mingon sila bahala nagmahal basta ilang may mahimong Christmas light o ilang may magpasko kada adlaw no, kay sige palong ya tagdugay pa kaayo makuan no. So mo na ang gikuan karon sa kuan mga higala no, nga sumala pa ni Governor Edwin Hubayb since 2019 iya ginang gipaglaban ang maong kuan no, pagsulod sa franchise sa Davao Light no, kay sayang manggod daw mo nilang giingon dito no during the press conference, so sayang manggod daw no. But anyways, mga higala, una ta mga gidot sa nanay ato na paminawon mga higala no, ang nahimong pahayag no ni Davao Light President and Chief Operating Officer no nga si Engineer Enrizar Tia mga higala no, with regard sa pagsulod nila. And kung unsa lang buhaton no, since ang kuan ang Nordeco nag-file man og I think gusto nila magpagawas og TRO pila naman ka bulan, ay sila ning kuan para may action ng Supreme Court no, usa kay mahitabo pud ani if ever no. Anyways mga higala, paminawan to mga higala no, ang COO sa Davao Light and Power Company mga higala nga si Engineer Enrizar Tia mga higala, minaw na to. Under Republic Act 12144, an act expanding the franchise area of Davao Light and Power Company to Davao del Norte and Davao de Oro that took effect on April 6, 2025, the company has been granted the legal authority to operate in the new areas of coverage. In light of this, communications were sent already to Nordeco proposing to establish a joint transition committee to ensure a smooth and efficient transfer of operations. The electric cooperative responded that they will refer this matter to their board of directors and legal office for further discussion. Nordeco has also been open about the petition for certiorari and prohibition they filed before the Honorable Supreme Court. We acknowledge Nordeco's right and await their feedback on the proposed creation of the Joint Transition Committee, which we believe is essential to pursue to facilitate a smooth and orderly transition, ensuring clarity, coordination, and preparedness throughout the process, even with their pending petition. Meanwhile, we have taken a significant step forward today, actually, with the site launch ceremony here in this area, where our first substation and stockyard warehouse facilities in the expanded franchise will soon rise. The highlight of the event is the installation of the first distribution pole, as you witnessed a while ago. This milestone reflects Davao Light's commitment to providing reliable service to the communities of Davao del Norte. The substation to be built here will serve also a vital hub for distributing electricity to homes, businesses, and establishments. More than the start of the infrastructure development, this event marks Davao Light's broader mission to energize progress and extend its service to the people of Davao del Norte. Davao Light remains grateful to the trust, confidence, and opportunity to serve the communities
of Davao del Norte and Davao de Oro. So, so the question was, what are the next steps forward, and then kano sa kita mo fully take over. So meron tayong joint transition. So as I mentioned, it's important no for us na we sit down with so si Gov and the other LGU officials. Our main aim really para smooth ang atuang transition is to be able to sit down with the existing operator, which is Nordeco, so that mapapaspas ang atuang pag-transition and then smooth sa ang atuang pag-take over. So in the law, I think it's provided na naatay maximum of 2 years to do that. So may pauan yun, no? We want to look at the asset, pati sa mga official records within Nordeco. Pero according to kanang mga submission sa ERC of NEA, ang demand diri, so total demand I think nasa 100 megawatts. So, saan ko na pag-explain? 100 megawatts. So, i-compare na sa Davao Light, ang among peak demand, ang pinakataas na demand yun is 540 megawatts na karon. So, mao lang na ang amuang nakita for now, ina nakadako nga power requirement ang kailangan. Kaya kayo, sir? Kaya na. Kaya naman tayo mga existing power supply. Tini sa Mindanao, sa information sa tanan, na ba may oversupply yun. So, it's a matter of getting the katong pinaka-mubo nga supplier ang price. Moagi po ni siya o competitive selection process. So, mura siya bidding sa mga suppliers para ma-ensure na to nga barato yun nga power atong makuha. Okay. Sir, could you clarify also, kay daghan po clamor no, na mao po isulti sa PICAS na mahal daw inyong rates and at the same time, dili daw mo moabot sa mga far-flung areas. As example, city electrification, pwede na inyo matubag? Sige, so katong rates, I think ma-compare na to readily no, ang overall rates. Kaya mo ginatong ibayaran ni customer, di ba? Si Davao Light karon, I think nasa 8 kapin, 8.6 pesos per kilowatt hour. So gitanaw na mo na diri overall sa Mindanao, mo na siya lowest sa Mindanao actually, 8.6. Sa dili ko masayop sa Nordeco area nasa more than 11, 12 yata. So there's a difference of around 30% no ang rates. But nothing against Nordeco, pero ang diferensya lang ana is kung ikaw, negosyante for example, na kay example lang, 7-Eleven dito sa kanya, Paracadaka, you're paying 30% more dito sa mahal. Of course, sa kuryente, di ba? Kesa ano. Katong question on the far-flung areas, no? Secure electrification, we are proud there is a Davao Light to say na we are already 100% sa barangay level. Sa sitio, ang sitio mo mga anak mo na every year. So nata, di mo na ma-stop siya kung naimupurma daghang mga balay, may mo siyang sitio, di ba? Nata ron sa mga 98, close to 99%. So, ang mga sitio na lang na wala na mo na-reach, katuning bulabang o kaning sapa na ongoing pa ang bridge. So, maglisod ta o butang dito o poste. Pero once mahuma na, ongoing naman sa mga bridge, mahuma na, 100% na kita. So, we are fully committed nga i-energize yung kay mo na mandate sa ato ang gobyerno. May hapon, sir. I'm Ruth Palo ng News 4 and the Manila Times. Sir, kay Sir Tria muna. Sir, how much is Davao Light or Aboitiz Power allocating the expansion of BLPC to Davao, sir? How much are you allocating budget? A budget, ma'am, no? So, right now, dili na to masay kung unsa gina kasi wala pa nato nakita ang ilhang asset. So, daghang possibilities, di ba, sa masagingon ni Gov, na we want na smooth transition na palito na mo ang asset ni Nordeco subject to of course katong due diligence, no? So depende na sa kadako sa asset na paliton. So I cannot say for now pa kung pila gina, but of course there's a sum of money nga ma-compensate nato si Nordeco for the existing assets nga na asset. Sir, after today, after the launching, ano na ang kasunod, sir? What's next? Nagantang kailangan himuon, ma'am. So, katong due diligence is one. So, kaning due diligence is we need to inspect sa ang existing assets ni Nordeco. We need to go around medyo dako siya nga challenge. Okay, dako kay ang area. Actually, Davao del Norte and Davao de Oro is almost twice the size of Davao City. So, among surveyhon tanan with the help of Gov, no?
to assess the assets. And we, as much as possible, we really hope nga we will be able to sit down with Tuan para paspas ang ato ang transition. So daghan po ng activities ana nga transition, like looking at the existing asset, ang existing nga employees ang mag-ingon ni Gob na when we build the organization dire, kailangan man sa niyong tao. And then, kinsa may mga expert anak, yung taga existing po nga electric cooperative. So, tanaw na itong existing. Now, we also need so many contractors. Kaya kung mo kayang area, no? Dagan po tang mga services na i-outsource. So, utob siguro sa dili ma-absorb sa kuan, mahimo silang contractors. Now, si Davao Light, nasa tayo training facilities. So, we can train them until they're ready na maging contractors na to. So, daghang paraan, no? Na dili ma-displace ang mga tao. Sir, ang law ba naka-state din ba na aside sa Davao del Norte, the Davao de Oro residents will also benefit the expansion? Tama po? Appeal siya, ma'am. So, tanan nga franchise area. So, that's all of Davao del Norte and Davao de Oro. So, appeal na diya po lang sama. So, mo to mga katambayan, no? Ang pahayag sa Davao Light mga higala, no? So, hopefully, no? Nagi smooth transition mga higala, no? Para, well, mingan sila katawhan na magud mismo nag-ingon gud. So, depende na siya sa mga kanpod yun, no? Depende gina siya kung unsa ba, no? Depende kay nagasulat naman daw sila, no? With the help of Governor Hubahib ato sa to pagbalik mga higala atong hisigutan, no? Ang kuan ni Governor Hubahib mga higala, no? Kay naghangyo gid na siya sa Nordeco nga kung mahimo, sige na lang, good. I-absorb man po na sa Davao Light yung mga trabahante. No, kung katong mga with good standing daw. So, dugay na kayo nagipangandoy sa mga taga Davao del Norte, first district of Davao del Norte, kaya second district, halos Davao Light naman sila tanan, no? So, dugay na nila ginapangandoy, no? Nga, at least man lang, no? Kung mahal, kung mahal man ang kuryente, at least arang-arang serbisyo, di ba? Di kay mga guba nilang mga appliances daw, mo na ingon nila. No, mas dako ilang gasto kaysa pagpalit og bagong appliances. Sige naman sa nagpalit kasi kaguba. No? Kaysa sa kuryente, no? Tapos daghan na kaysa ginabuhos dito ani mga investment, no? So, anyways, mga higala, sa ito pagbalik, no? Ato paminaw ng mahimong reaksyon ni Governor Edwin Hubahib with regards sa pagsulod sa Davao Light and Power Company diha sa Tagum City. Anyways, mga higala, balik itaw man lang sa mga importanteng painom doon nga ito si Bianan. Balik kita mga higala dito sa ito panaguban sa tutulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Kauban niyo Armando Feniquito mga higala. Yes, mga higala, padayon nga po na itong hisgutan karon, no? Ang pagsulod na formal na nga pagsulod sa Davao Light and Power Company sa unang distrito sa Davao del Norte mga higala, no? Kung asa, formal na nilang i-enforce, no? Ang balahaod, no, katong Republic Act 12144 mga higala, o ang expansion sa Davao Light mga higala, no, diha sa moong area. Anyways, mga katambayan, ilaha ka nang kuno, tanaw ni tawag ani, ilaha na nang ginastudyuhan, no, studyuhan nila mga higala kung unsang assets sa pwede i-buy out sa Davao Light mga higala, na pwede pa nila magamit ng facilities o sa pa ba na nga mga kuano pwede nilang kuano, no, palit. Actually gusto lang pagyud sa Davao Light mga higala, kung pwede lang, pwede mo sila mingon na bahala din yung dili na ibaligya, no, so as a respect, no, as a courtesy sa nag-exist diha, no, gusto nila tagaan nga, gusto nila kuano nga maging smooth, no, maging smooth mo ginilang gusto gid maging smooth ang ilahang ang dagan sa transition diha. No, dili sa pwede, di mo pa na layo pod nga mahimong kwan pod mga katambayan, no, nga mag-coexist sila diha, no. Pero ang tao mamili gyud kung asa ang mas nindot na serbisyo or arang-arang nga serbisyo. Kung di sila gusto mingon nga nindot og serbisyo, mamili gyud na sila.
Well, practically, Davao Light has a better service compared to them, no? Practically ha, if kisa may gusto, no? Ang kuan mo ani go na panawagan po sa to ang local government diya sa Davao del Norte. Kisa may gusto nga makuan sila, tawag ani. Kisa gusto nga pag-antos sila, no? Ang ingon dira 8 hours, 9 hours na brownout. No? Tapos wala emergency, dugay kay makuan, dugay daw kay ma-detect. No, kung asa dapita ang problema. Oh. No? So, mingon sila, mahal man kinan Davao Light, muna pinakamahal. Well, kung yun may pinakamahal, naman sila better na serbisyo. Mo man ang ginaapas sa mga tao, di bali ng mahal. Basta ang serbisyo maayo. Oh, maski ako, mingon ko. No, ako lang ha, for example, kasi sa mga flights, no, mag-aeroplano ka. No, at may mas better service ang PAL or ang Cebu pa. Mingon jud ko Philippine Airlines. No, kaya lang kay kuripot man ko dito raghapon ko. Dito gusto barato. Pero ang kanmo ang Philippine ang PAL, well, medyo mo compete na siya gamay sa kaning sa kining presyo, pero well, better service so kita kay kuripot man ta dito kita sa yun. Pero kung kuan lang ang mga tao, especially negosyo, no? Negosyo din na sila magkinuripot. No, kay ilaha pag ginabuhian ang apektado ana, di ba? So mo na, no, ang nahimo result. Anyways, may gala alayon, no, or in connection with that topic, charing, no, ato paminawon may gala, no, ang pahayag, no, sa gobernador nato diha sa Davao del Norte, no, nga si Governor Edwin Hubahib with regards anino kay kapila na ba siya na suspend ani kapila na ba siya na suspended tungod aning kuan unsa ni tungod aning kuan no Nordeco issue mo do yung gingon kahapon siya speech. Anyways, may gala paminaw na to no yang pahayag no during the press conference, ang tipik lang sa pamahayag niya during the press conference may gala. Og napod siya panawagan ani pod no sa Nordeco. Actually nanawagan gid siya sa Nordeco gid mga katambayan no. Okay, kundi siya man panawagan na lang na tapos pagman last part na pod suspended na pod siya ana kay gikuan na pod gikuan iya mo mingon na pod nagharas sa pod niya ang kuan ang Nordeco. Mo man ang kasagaran hinungdan. Anyways, may gala. Inaw na to may gala Governor Edwin Hubahib. Kana man ang una nato nga gusto mahitabo nga magkaroon ng smooth transition between the electric cooperative, the Nordeco, and the Davao Light Power and Company. So, by this time, tungod kay dili o wala pa mo response ang electric cooperative sa gipangayo nga transition na dapat masugdan na ang transition after nga nagpagawas og Republic Act 12144 expanding the franchise of Davao Light and Power Company sa area of Nordeco. So kinahanglan nga muhimo pod og aksyon ang Davao Light and Power nga company nga kaya nila nga mo-establish og infrastructure. So if the electric cooperative will not cooperate for the proper transition, so the Davao Light and Power Company will establish their own infrastructure. So dili ta pwede nga maghulat kung kanusa sila mohatag sa ilahang participation, cooperation nila for the transition. Kay ang tao, while nga pending, wala tay action nga himuon ang Davao Light, padayon nga magtantos ang mga consumer. So, ang Republic Act 12144, sa akong pagkasabot, dili man nga giingon nga ang franchise sa electric cooperative kinahanglan i-buy out sa
Double Light, kundili ang Double Light gihatagan og authority sa atong presidente. So from Congress, Senate, and then i-approve sa atong presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. So nga ang ilahang franchise musulod, pwede musulod sa area of responsibility sa electric cooperative. So walay reason nga nung dili mo establish og sariling infrastructure. So kan mao ni atong gihimo to para mahatagan og reason ang electric cooperative nga dili gikinahanglan gipaliton ang ilahang infrastructure kundi adunay authority through Republic Act 12144 nga pwede musulod ang franchise sa electric Double Light and Power Company to establish their own infrastructure. Kuya Gov, last na lang. Do you think necessary pa natin pag mga legislative measure para to pansa ng Nordeco na i-follow sa ang joint transition? Is always karon, even ako as the governor in this province, always ko nag-communicate sa Double Light and Power Company nga mag-leader sa electric cooperative sa Nordico para sa peaceful transition na may tabo. Kaya ang sa transition manggod nga may tabo nga including manggod dito ang employees sa electric cooperative na i-absorb sa Double Light and Power Company. So since the beginning sa Congress hearing, then naadto sa Senate and na-approve sa atong mahal na presidente kining maong franchise ang sabot manggod including employees. So kinahanglan i-absorb. So dapat unta ang pinaka-the best nga mahitabo is magkaroon og proper transition para ma-audit ang asset sa electric cooperative, then bayaran sa Double Light, mao manhigid siya ang tuyo, then i-improve nila ang asset sa Double Light sa electric cooperative para magkaroon ta og maayong serbisyo na ay insaktong supply sa kuryente and barato ang charges per kilowatt. And the second is ang employees is i-absorb. So based dito sa mga maayo pod nga record sa empleyado. So kung nai-excess sa empleyado, mo tong nag-offer ko nga pwede na ko i-absorb sa province and to the other LGUs. Magkabangay may para walay mga empleyado nga mawadan sa trabaho. Of course, ato kung tanawon diha nga katong mga dili maayong performance, itong mga non-performing, ito kinahanglan to na to i-absorb, bayaran na lang to. And the third is bayaran sa electric cooperative, kung bayaran sila sa Double Light ang ilahang assets, so bayaran usab ang katong mga pending liabilities. So diyan na to masulti nga smooth transition. Kay ang katong mga nautangan, bayaran to siya tanan para nga wala nay problema o kining tanan dili ma pass on dito sa mga consumer ang liability sa electric cooperative. Kay dito sa ilang asset dito man kuhaon ng pambayad. So kung ma-short sila sa ilahang asset nga kulang ang ilahang ang presyo silang asset dito sa ilang pangbayad, ang Double Light ang mo-continue sa pagbayad. So very proper ang franchise sa pagsulod sa Double Light and Power Company. Ug mao ni ang atong gusto. Ako sa province, muliter po ko sa opisina sa Nordico with the vice governors and the sangguniang panlalawigan nga mas maayo nga himuon nato ang peaceful transition para nga mahatag nato ang
peaceful nga paghatod og serbisyo sa electricity sa District 1, Davao del Norte, including Island Garden City of Samal and Davao de Oro. Alang sa Nordico Electric Cooperative, ako mohangyo sa inyo ang mo participate mo sa ato ang transition with Davao Light and Power Company para nga magkaroon ta og smooth transition. So dili pod masayang ang infrastructure assets and all the assets of Nordicos para nga ma-audit proper, then ma-buyout ni sa Davao Light and Power Company. So dili pod affected ang mga empleyado nga moya to kung isa nga gihatagan og proteksyon nga makasulod sila sa Davao Light and Power Company. Kay kung may tabo manggod nga mag-establish, makahuman o establish ang Davao Light and Power Company sa ilahang sariling assets, kung may tabo sa asset karon sa Nordico, isa pa'y mo buyout ana, kung saan na lang po ang ilahang mga liabilities. And I'm very sure nga kung kaning mga pusti karon, then napamay mga documents nga kailangan ma-provide ang Davao Lights to operate. Kung mahitabo na ron sa tanan nga fully establish ang Davao Light and Power Company to operate sa franchise sa Nordico, mag-white elephant ng ilang assets karon. So nako nga problema karon, isa pa mo absorb sa mga empleyado. So ang atoa karon kinahanglan ta og participation nga o cooperation sa Nordico para nga maplastar ang mga empleyado, then mabayaran ang ilahang tanang assets, walay masayang. And tanan pati ang ilang liabilities later on dili na sila magka-problema ana gay, including man sa transition nga himuon. So, mga higala, no? Ang ingon ni Governor Robahib na after how many years, sa wakas, makatagamtam na o better? Better na lang kayo. Kung yung karang-arang, medyo lahi ang paminaw na mga better, no? Better, unsa ni? Service, no? Sa electricity, sa distribution, ang Davao, ang tibok Davao del Norte may kaya Panabo, Carmen, Santo Tomas, Braulio Iduhali, ang Kapalong magnapata na sila kwan kwan na sila, no? And even kung abot bata sa kwan Talaingod, Davao Light na sila. Mo na mga gala nagkusog ilang negosyo. Ang kwan manggod karon mga gala, worry, no? Okay. Nabay bagong mall beha dira, no? SM na dira na gina-construct na ang bagong SM mall diha sa kuan, no? Daghan nag mga mall atbang na mura na ka ng mga ang style sila mga malls diha sa kuan mga igala sa Tago, murag sa Cagayan de Oro atbang ra sa Cagayan de Oro, Centreo, Quezon Mall, SM Downtown, apat isa unahan gamay Linkit kay mo po na hitabo po sa Tagum po na diraan. Ang SM gina-construct pa guys, San Mall, JSK Sano, tong padulong paliko, padul ra gyapon na area, no? Paliko sa Apokon. Tapos guys, Sano Mall, NCCC. No? So, it requires a lot more load, no? Kay daghan nagkuan, tapos ang ilang mo boom ang negosyo. Mo na dugay na mo gusto nila kanang kuno, especially dira sa Island Garden City of Samal, no? Mo na ilahang ginakuan, pero ang kuan karon kasi samtang wala pang tulay, mag-submarine cable sila. Well, the private sector can do what the other failed not to do. So mo man ang ginakuan, ginayaw-yaw karon, hantod karon gani kay bisan pag the board member na ni si Aldavid Uy, wag hapon niyang iyaw-yaw, mura hapon sa mayor. Actually dugay na niya ikuan kay ang Samal may booming.
Booming gyud ang samal. No? Ang problema lang, manghawa mga investor kitungod, wala sila igong supply kay kung mapalong ang ilahang kwan, mapalong ang ilahang kuryente, kung magka-brown out, walay tubig, walay internet. No? Wala ginaingon ni kuan mga igala ni board member kaning mayor, Igacos Mayor Al David Uy. No nga kuan, no? Malguba gid ang yung relasyon pag naamo diha sa kuan. Pag naamo diha sa kining samal. Nung ibawa signal, tinuod bitaw na kay katong kaysa ang kuan po dira mga igala, mugasto gid ang kuan sa generator. Mugasto gid ang mga investors gid sa generator. So doble na, bayad pa sila kuryente, bayad pa nga walay klarong serbisyo, sumala pa ni board member Al David Uy, no? Ubayad pa sila og mugasto pa sila sa generator, mugasto pa sila sa krudo. O kung diesel ang ilangan ko, ano, mugasto pa sila. Di ba? So, mo na, well, katawhan na mismo, kung namay mo salungat, kidili agreeable sa maong pagsulod sa maong electric utility, distribution utility, ara po na sila, ha? Depende na, kanya-kanya man taog kaning kanya man sila argumento. Pero ang katawhan ang dapat unahon, no? Anyways, mga tambay, wala tayo kong oras ang ngalan sa tibuok pwersa sa DXRP Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Davao mga igala. Ako yung nakawan Armando Feniquito. Alang sa tambayan sa Radyo Pilipinas, hangtod sulod usab, daghang salamat o mayang adlaw kanatong tanan.